Totoo, may nauwi ako na pera. Bilyon, yes. Ayun yung ano, di ba sabi mo, pagka na-end na talaga yung kontrata mo sa specific na company tapos gusto mo na talaga mag for good. Yung parang tax refund ba yun? Hello, magandang sa inyo lahat. Ako si Purple nagbabalik para may pagkwentuhan. No, so meron tayong kakausapin, magtatanong tayo tungkol sa story niya. Isa siyang ex-OFW sa South Korea. Alright. So ito punta natin si Brother Emil. Alright. Hello Brother Emil, kamusta? Alright. Hello. Okay. So ayun, mga ano lang, siyempre, alam mo naman na to, paano ka nakapunta ng Korea? Ano ba naging natrabaho mo ron? So, magkwento ka nung naging proseso. Experience ko before as ang tawag kasi nila sa amin is EPS. No, kami yung employment permit system na government to government, meaning kasunduan siya ng government ng South Korea sa government ng Pilipinas. So, nag-start siya 2004 nung si Gloria Macapagal-Arroyo ang presidente. At napapabilang ako sa batch ng 2005. So, sa madaling salita, na-deploy ako sa South Korea 2005. 2005? Yes, 2005. Ano nang year ngayon? 2024 na. 2024, so matagal na panahon na yon. So, ang istorya ko is, pinag-aral kami ng TESDA sa Korean language. 120 hours kami nag-aral. So, sa madaling salita, hindi kami ganun natuto kung paano natututo yung mga bagong batch ngayon ang dinideploy. Pwede kong sabihin na school vocal siya. Parang, school vocal. Parang meron lang kayong para lang masabi na papeles. tinuruan kami. Oo, Yes. Kasi hindi ka matututo ng ganun ng ganung kaiksing panahon. Lalo na kung lumaki ka sa native language mo na Tagalog tsaka English. So, nung dumating kami sa South Korea, syempre, culture shock ang unang na-experience. Pero pagdating doon, nasa training center kami for 3 days para i-wrap up lahat yung mga natutunan namin. Tapos medical kami, na ang medical very basic lang din. Yung general na check-up ng chest mo, x-ray, BP mo, yung mata mo, kung malinaw, yun lang, very basic lang. So, pag hindi ka nakapasa sa medical na yun, pinapauwi nila. So, for example, yes, kahit nung 2004, 2005, pag may na-test sila na para may problema yung something sa'yo, like HEPA, kasi tetest nila yun eh. Kapag nakalusot ka sa Pilipinas, alam mo naman sa atin, nababayaran minsan. So, pagdating doon, hindi ka makakalusot. Totoo yun, no? Kapag sa Korea, mas mahirap na trabaho or mas risky na trabaho, Yes, mas malaki ang sahod. Yes, kasi talagang malaki ang sahod sa Korea kung i-compare mo sa ibang parts ng Asia na magtatrabaho ka, right? For example, kung ang pinag-uusapan natin is trabahong pang pabrika or factory, so masasabi ko napapabilang sa pinakamatataas na compensation ng South Korea. Compare sa Japan, compare mo sa Southeast Asia or along Asia, napapabilang sa pinakamataas na compensation ang South Korea. So even nung 2005 na nag-start ako, nagre-range na sa around 40 to 45,000 sa peso ang salary ko. Nung ano pa yun, 2005? At nung 2005, 45,000 pa lang. base sa cost of living natin doon sa Pilipinas at sa Korea, kaya yun, makakaipong ka. Though hindi pa ganun kabilis. No? Pero bilang isang OFW, makakapag-start ka. Yung ganong klaseng 45,000 pesos nung 2005 sa Pilipinas, malaking halaga na yun. Manager na yon ng mga bangko. Ewan ko lang kung hindi ko alam magkano salary ng mga manager. Ito ngayon, sige, ano tayo, mag-cut tayo. Nung last year mo sa Korea, magkano na yung sinasahod? Nako, nung last year ko sa Korea, around 120,000 sa peso. Which is 2018, 2019, if I'm not mistaken. Para maniwala kayo, sige mag-sample ka nga ng sentence na mensahe in Korean language. Katulad ng halimbawa. Okay. Sige, ikaw. Sige, ako, hindi ko alam yun eh. Basta ikaw, ibato mo dyan. Ibato ko. For example, introduce ko yung sarili ko. Anyong nga sa'yo, Jeremy Emilimnida. Inare, 한국에서 나 자동차 부품 일했어요. Ano pa ba? Yun, okay na yun. So, ang sinabi ko, kumusta kayo? Ako nga pala si Emil. Dati,
nagtrabaho ko sa South Korea sa company na kung saan nagpo-produce ng mga parts o nag-assemble ng sasakyan. Nakailang years ka sa Korea? 11 to 12. 11 to 12 years. So, eto na. Bakit ka nag-separate sa Korea? Kasi nagkaroon ako ng problema, health problem. Health ang, problem. ang nangyari sa akin. So, ako nag-decide na tapusin na. So, mayroon akong chance na ipagpatuloy, pero hindi ko na ginrab kasi nga mayroon nang nangyayari sa akin. So, doon ko na realize na it's not always about money. Parang sa totoo lang, hindi ko nilalahat ng Korea kasi may mga Korean akong hindi naman ganoon. So, pero mostly napaligiran ako ng mga Korean na parang ginodyos nila pera. Ginodyos nila pera kasi mas mahalaga sa kanila laging may pera. So, hindi ko alam, based on my experience sa almost 11, 12 years. Parang nakikita mo At may mga Koreans din sa aking mga kaibigan ko na nagsasabi na mostly mga culture namin ganyan kasi tapos pag wala kang pera talo ka dito. So, tapos mostly yan mga Koreans non-sekta, wala silang religion. Hindi naman mas mataas ang percentage ng Koreans na walang religion. Related din talaga yung mga napapanood nating mga Korean novela. Yes. Ganun para talaga yung culture niya, lagi mayaman, magaganda yung sasakyan, magaganda yung suot, yes. diba? Pero hindi lahat ng Korean ganun. Parang syempre meron din hirap. So kahit sabihin nyo na behind it meron ding hindi magandang istorya, pero based on my experience nakikita ko 'yon sa tagal ko doon. So 12 years. Yes, nakikita ko 'yon yung mga problema sa kanila at nasasabi rin sa akin ng mga kaibigan kong Koreans. Nag-volunteer din ako sa isang community sa Korea. Ang tawag sa kanya AFC, Ansan Filipino Community. So meron kami doong tinatawag na mga migrant center na tumutulong sa mga Pilipino na alam mo na aapi ng mga sadyang nim meaning mga amo nila. Inaapi in a way na hindi sila pinapasahod or mas worse sinasaktan o hindi pinapakain or kung ano man, iba't ibang klaseng cases. So meron kaming Korean doon, si Sister Maria, shout out. Sister Maria, Park Yun-hee. Park Yun-hee. Shout out, sana mapanood mo. Tsaka yung pare. Si Father Noel. Father Noel Ferrer. Matagal ko nakasama si Father Noel Ferrer. Pwede ko bang sabing best friend ko siya? Hindi ko pwede sabing parang tatay ko siya o father image kasi konti lang naman ang agwat ng age namin. Pero si Father Noel ang nag-guide sa akin dyan sa Ansan. Since nag-start ako, si Father Noel. So, mahaba ang istorya namin ni Father Noel, napakabait niyang tao na yan. So, ngayon alam ko nasa Pangasinan na siya. So, si Father Eugene, yan, siya yung founder ng Galilea sa Ansan Filipino Community, siya yung founder niyan. So, kung nasan ka mong Father Eugene, hi po, thank you sa lahat. Tapos sa lahat ng mga kumpare ko dyan sa Ansan Filipino Community, kung mapapanood nyo to, namimiss ko na kayo lahat. At kung nasan man kayo, nagkawatak na tayo, iba nasa ibang bansa rin, ibang nasa South Korea, patuloy nyo lang yung advokasya nyo until now. So salute ako sa inyo. Ako nga medyo naligaw pa kasi nag-concentrate ako dun sa trabaho dahil natakot ako na alam ko darating yung time uuwi ako. So kailangan meron ako para sa family ko. Pagka galing ka ng Korea, for sure, kahit na hindi ka nakaipon sa every salary na pinapadala mo dahil binubuhos mo sa family mo, may matatanggap ka sa South Korea na mga benefits, no, na pwede mong maiuwi, na pwede mong pagkumpisahan. So, totoo, may nauwi ako na pera. Billion, yes. Ayun yung di ba sabi mo, pagka na-end na talaga yung kontrata mo sa specific na company tapos gusto mo na talaga mag-for good. Yung parang tax refund ba yun? May tax refund, yes. Merong Samsung TGCom, yung tawag nila dyan. So, tapos meron pa silang tinatawag na yung departure insurance. So medyo maganda rin yung pera na yon kasi yun yung parang magiging pambili mo ng ticket or kung ano mga expenses. So parang paglabas mo ng Korea, doon ba inabot sa'yo yung pera? Yes. Oo. Magkano yun? Hindi, ganito yun. So huwag na natin banggitin. Kung million, yes, million. Million pesos yun. Oo, kasi ganito yun. Sige, kayo na mag-isip kung ano yun sa 12 years na yun, kung magkano yun. Kasi ganito yun. So mag-aasikaso ka, nung mga pwede mo matanggap, ibibigay ng company yung share niya, no, na matatanggap mo.
Tapos ibibigay din ng Samsung insurance yung share nila. Share So, nila. makukuha mo yon kahit wala ka pa sa airport. Tapos meron ka pang makukuha na ibibigay lang sa'yo once na nakalampas ka na sa immigration. Talaga? Yes, pero before immigration, asikasuhin mo siya. Pagka nag-baggage check-in ka or kahit di ka pa nagba-baggage check-in, asikasuhin mo siya. Ipipila pa mo doon kung ano yung specific bank na gusto mong magbigay sa'yo. Talaga. Yes, so isusurrender mo yung mga documents na kailangan nila. So, once na nakapasok na sa immigration, meaning ang dala mo, hand carry na lang, naka-check-in na yung baggage mo. Hahanapin mo yung bank na yon after ng immigration, meaning na doon ka na sa loob na hanapin mo na yung Airport, gate mo sa gate. for departure. So, once na makita mo yon, ibibigay mo yung document na hawak mo na binigay sa'yo doon sa labas ng airport. So, tapos ibibigay nila yung pera sa'yo, cash. Cash? Yes. Ano eh? Korean na money? Sasabihin mo kung anong currency ang gusto mo. Wow, so, ganon? Yes, ang sa akin dollar. Dollar. So binigay dami. Wow, Basta okay, binigay sa akin dollar. So kung sakali mang mag-exceed siya dun sa in-expect nyo na hinihingi lang nung ating custom na may embarkation card tayong pinipila pa na sinasabi doon na minimum mo is $10,000 or whatever, di ba, na hindi pwede mag-exceed. Okay lang yun, huwag kayong magsinungaling. Kung sakaling exceed, check nyo kasi may documents naman na pinapakita doon. Sa after pagka-kinlay mo yon, bibigyan ka ng kaukulang documents na yung pera na yon hindi galing sa money laundering o kung ano mang illegal. So may supporting documents ka na iyo yun. So, kaya okay Stay lang. tuned for part 2. Thank you for watching.